Yo, what's up mga troops? So ayun nga, ilang araw na nga lang at magdadalawang buwan na ako dito sa Pilipinas. Pero sa dalawang buwan na yon, ang dami pa rin mga katanungan sa akin. Mula dito sa TikTok, Facebook hanggang Messenger, ayan, tambak na mga katanungan sa akin. Hindi ko nga lang mahanap yung iba. Kasi may iba nasa comment, nasa messages ko. Ngayon, ang katanungan nila, ano daw ba talaga yung totoong reason bakit ako napauwi ng Pilipinas at hindi na ako nakapag-stay ng Canada? Bakit nga daw ba hindi na ako nirenew ng employer ko? Bakit hindi na ako binigyan ng bagong lamia? Baka daw hindi ko ginalingan sa trabaho kaya hindi na ako nirenew ng employer ko. Hindi daw ba muna ako naghanap ng ibang trabaho na makakapagbigay sa akin ng bagong lamia bago mag-expire yung work permit ko? Bakit daw hindi ako nilaban ng employer ko? Bakit hindi ako binigyan ng bagong lamia? Kinuha ko nila, dapat nilaban nila para makapag-stay ako doon. So ano nga ba ang katotohanan sa likod ng aking pag-uwi at ang hindi na ako na-renew sa trabaho ko? Kaya ito, gagawan ko na lang ng medyo mahaba-habang video para sa kasagutan sa mga katanungan nyo. Kaya tara mga troops, ito ang kasagutan ko para sa inyo. So ayun nga mga troops, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa mga tao na naging dahilan kung bakit at paano ako nakarating sa napakagandang lugar na to. At kahit paano ay naranasan kong makapagtrabaho at mamuhay dito. So ano nga ba talaga ang dahilan at bakit ako napauwi ng Pilipinas? Ito ay sa kadahilan ng hindi na na-renew ng employer ko ang work permit ko. Dahil nga sa mga bagong patakaran ng Canada na naghihigpit sa mga temporary foreign workers. At mas priority nila ngayon ang mga Canadian talaga na mga walang trabaho. Pero yung manager ko, yung employer ko, gustong-gusto talaga na manatili ako at ginawan at hinanapan nila ng paraan para makapanatili ako sa trabaho kong iyon o kahit malipat lang ako sa ibang restaurant na under ng franchise nila. Dumating pa nga yung araw na lumapit na yung manager ko sa mismong corporate na kahit hindi under ng franchise nila, basta parehong pangalan ng restaurant at basta makapag-stay lang ako ng Canada. Kasi sabi ng manager ko, balang araw, kung sakaling malilipat lang ako ng ibang restaurant, ibang location, ibang lugar, ibang province, pagdating ng araw na wala na silang ibang foreign worker, ay kukunin pa rin nila ako. Pero sa kasamaang palad nga, halos lahat ng restaurant na under ng franchise nila o kahit sa ibang mga lugar pa na hindi na under ng franchise nila, ay ganon din yung sistema. Halos lahat ng original Joe's Restaurant and Bar sa buong Canada ay ganon din ang sitwasyon. May mga ibang foreign workers din na mapapauwi, mapapilipino man o ibang lahi. Yun ay dahil sa bagong patakaran na inilabas at pinapatupad ng bansang Canada ngayon na 10% na lang ng cap ng mga foreign workers ang pwedeng magtrabaho sa isang establishment. Sinubukan ko ring maghanap ng ibang trabaho na makakapagbigay sa akin ng lamia, kaso wala talaga. Nung panahon na nandun pa ako ay talaga nagkakaubusan ng lamia. May nagsuggest din sa akin na maghanap ako ng mga seasonal job. May nag-refer sa akin sa isang immigration consultant na may alam daw na makakapagbigay ng lamia. At nang makausap ko na ang consultant, ito daw ay seasonal job. Iniisip ko na sanang patusin yun kasi kahit anong trabaho naman basta't meron lang ay papatusin natin yan. Ang problema nga lang ay tagang-taga sa presyo. Nung nakausap ko na yung consultant ay ang sabi niya, seasonal job lang daw. Ang trabaho daw ay nag-range lang ng 8 to 9 months. Tapos yung process daw ng lamia ay dapat ako daw ang mag-shoulder. Iniisip ko okay na rin, at least magkaroon ng bagong lamia. Pero laking gulat ko nung tinanong ko kung magkano at ang sabi niya ay nasa 12,000 Canadian dollar. Bigla akong napanghinaan ng loob nung marinig ko yung presyo na yon. Grabe, Pilipina pa man din na immigration consultant. Tapos napansin ko na alam ko na medyo may illegal siguro sa gawain niya. Kasi nung nabasa ko na yung message niya about sa presyo ng lamia na nasa 12,000 Canadian dollar, ay bigla niyang binura yung chat niya sa akin about dun sa presyo na yon. Isip ko, baka niya siguro binura kasi para walang ebidensya na nagbebenta siya ng lamia na ganun kamahal. Tapos ayun nga, sumubok pa rin ako maghanap-hanap online sa Indeed ng mga trabaho na makakapag-offer ng lamia. Kaso talagang wala. Kahit sa mga rural provinces ay nagkakaubusan pa rin ng lamia. Nandun na nga at nirefer na ako ng isang kaibigan ko na kilalang vlogger dyan sa Canada, dun sa dating hotel na pinagtatrabahuan niya, kaso wala rin silang ma-offer na lamia. Kahit sa mga Atlantic provinces ay ganun din, na dati ay maluluwag naman pumasok at mabilis makapag-apply ng trabaho. May isa akong nakausap sa TikTok galing New Brunswick, isang lugar na kung saan mabilis makapag-process at makapasok, makahanap ng trabaho. Kaso ganun din yung sistema. Napauwi din siya ng Pilipinas dahil nga sa bagong rules ng Canada na. Sa mga
nagsasabi naman na baka na hindi ko ginalingan sa trabaho kung kaya hindi ako ni-renew ng employer ko. Ayoko na lang magsalita, pero nung huling araw ko sa Canada ay sinadya ko talagang pumunta muna sa trabaho para magpaalam. Pero halos lahat ng mga katrabaho ko mapa-front at saka back of the house, lalo na yung manager namin si Kalbo, ay nag-iyakan talaga. Tapos nung nandito na ako sa Pilipinas ay ito yung sabi ng kitchen manager sa akin. Nag-message siya sa akin sa Messenger. Kayo na ang bahala bumasa dito mga troops. I-post nyo na lang yung video kung sakaling mabilis at hindi nyo mabasa lahat. When you love someone, you gotta learn to let them go. When I dream about you, that's when everything's alright. You're in my arms, here next to me, forever. Tapos ito naman mga troops, ito yung sabi ng isang katrabaho ko nung wala na ako doon. Nag-send siya sa akin ng voice message. Hi Ricky. You know what is now? It's now very busy at OJ. So, and last time I worked, Kevin was on hot side. He was yelling. He was like, I'm going to quit because it was too busy and it was just me and him. So he yelled. He said he cannot work in that condition. He said maybe I will quit. I was like, oh my goodness, what are you going to do? And after he was like, no, bring Rick back. I cannot. Rick has to come back. Bring him back. He was like yelling. I don't know how. You see, so it was very funny. Anyway, when it's busy like that, I really miss you. I really miss you. James told me like Dora, do all your best to get your PR. Once you have your PR, I fire all the students here. I bring Rick back. Yeah, so James said, once you have your PR, I fire students. And I bring Ricky back. And I say, in my heart, I say, to bring back Ricky here, in my heart, I was saying that you have to pay him money. Bye, Dora. Don't cry. We will see you again soon. George is there. OJ. Alright. No, enough crying. Bye, Dora. Thank you. Thank you, Muskan. So ayun nga mga troops, hindi ko masasabi na hindi ko ginagalingan sa trabaho. Lalo na sa katulad ko na isang kusinero lang, may mga bisor kami na dapat sila yung may libreng pagkain tsaka libreng beer. Pero ako pa halos yung nagkakaroon ng palaging libreng beer halos gabi-gabi. Manager ko mismo yung nag-o-offer para daw sa hard work. Kahit ibang mga katrabaho ko ay medyo nagtatampo at tsaka naiinggit sa akin, lalo na nitong nakaraang Pasko at New Year, dahil ako lang yung niregaluhan ng manager namin. So ayun nga mga troops, rules talaga nung Canada ang reason kung bakit ako nakauwi. At hindi lang ako, napakaraming mga Filipino, kahit ibang lahi ang napauwi dahil sa new rules na ito. Pero lubos pa rin akong nagpapasalamat na sa loob ng 2 taon na pinagkaloob sa akin ay naranasan kong makapunta, manirahan at makapagtrabaho sa napakagandang lugar na to. Sa mga nagtatanong kung babalik ba ako sa barko o kung mag-a-apply uli ako pabalik ng Canada, secret muna mga troops, surprise, madapa ka. O siya, mahaba-haba na tong video na to. Hanggang dito lang siguro muna mga troops. Salamat sa panonood. See you sa next video. Thank you. Have a good one.